What's up guys? So for today's video, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-install ng games gamit ang DBI backend. So dalawang application nga pala yung kailangan natin dito, yung DBI backend at Sadig para sa pag-install ng drivers. Kaya tara, let's start. So yon, dito muna tayo sa switch, open lang ang album at i-open ang DBI installer. Kailangan nga palang gumamit ng Type-C cable, pero make sure nyo lang na ang gagamiting cable is supported ng data transfer. Sa connection niya, i-connect lang sa Nintendo Switch, habang yung kabilang dulo is connected naman sa computer. Kapag connected na ang magkabilang dulo, select lang ang Install Title from DBI Backend at click ang A button, and automatic na siyang babasahin ng computer. So, dito naman tayo sa PC. Unang kailangan ngang gawin is mag-install muna ng drivers gamit si Sadig para makapag-data transfer. Kapag na-open na, click ang Options and click List All Devices. Sa drop-down menu, select lang ang DBI. At kapag na-select na, click ang Install Driver. Kung mapapansin nyo, naka-reinstall driver na siya. Kasi nga, na-install ko na siya kanina. After makapag-install ng driver, close lang si Sadig and open naman si DBI Backend. Pag open ng DBI backend, ganito yung makikita nyo. So dito mag-add ng list of games na gusto nyong i-install. Bale, mamimili na lang kayo sa tab sa taas kung add folder or add files yung gagamitin nyo. Add folder kung naka-by folder yung mga games nyo, or add files kung minimal games or updates lang naman yung i-install nyo. Pero ngayon, add files yung gagamitin ko kasi dalawang files lang naman and yan na rin yung nakasanayan ko. So yun, after maklik yung add files, locate nyo lang kung saan nakalagay yung games at select nyo kung alin yung gusto nyong i-add sa list. Ayan, kung makikita nyo, naka-add na sa list yung dalawang files. So ang sunod natin gagawin dyan is i-click yung start server para bumato siya sa mismong Nintendo Switch. And kung mapapansin nyo sa screen sa right side, naka-display na yung list sa Nintendo Switch. And lipat naman tayo dito sa Switch. And dito nga pala, bago nyo i-install, dapat alamin nyo muna kung alin dyan yung installer ng mismong games at kung alin yung update. Kasi kailangan yung mismong games muna yung ma-install bago yung update. Pwede naman kayo mag-rename bago mag-add file para di kayo malito. If alam nyo na kung ano yung mismong game, select nyo lang, click A button, then start install. And ayan, installing na siya. So wait na lang nating matapos. Nakadepende nga pala yung tagal niyan sa laki ng games. After 9 minutes and 39 seconds, natapos din yung pag-install. After nga nyan, pwede nyong isunod i-install yung update. Pero sa akin, mamaya na lang kasi gusto ko munang i-try yung games kung working. Bago ko i-run yung games, tinanggal ko muna yung USB Type-C para walang sagabal.
So yun lang, sana ay nasundan nyo. And kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung button sa baba and pa-hit na rin ng bell icon para updated ka sa mga video na i-upload ko. And hanggang dito na lang muna. Bye-bye!